ay si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Ano po ang kanyang naging reaksyon? Sabi niya, hindi maapektuhan ang aming investigasyon sa Department of Justice sa mga pananagutang legal ni Vice President Sara Duterte. Wow! Nakalimutan yata ni Boying Rimulya na abogado siya, mga kababayan. Hindi ba niya alam na si Sara Duterte ay impeachable official? Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa anumang kaso na hindi dumaan sa impeachment ang kanyang pananagutan, sapagkat only by way of impeachment, by way of resignation, and incapacity to render ng kanyang serbisyo, matatanggal ang isang impeachable official. That includes the President, the Vice President, the Supreme Court Justices, the COMELEC Commissioner and Chairman, and the Commission on Audit, and even the Ombudsman and the Civil Service Commission. Sila po ay pwede mong tanggalin sa pamamagitan ng impeachment, na i-convict sila ng impeachment court sa Senado, resignation nila, which is voluntary upon them, at ang pangatlo ay incapacity or death. So, Secretary Rimulya, alam kong nag-abogado ka. Isa kang abogado. Hindi po ba ninyo nare-review? How will your decision to file cases against Sara Duterte in an ordinary court, at ito ay para papatanggal siya kung may conviction siya, impeachable official po siya. Pangalawa, the tradition and protocol provided for in the respect for the President also extends to the Vice President, na hindi po sila pwedeng kasuhan upon their incumbency in office. Ibig sabihin po, habang sila ay aktibo na nanunungkulan bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, sila po ay kinikilala by the doctrine as stipulated in the United States Supreme Court and in the practice American system na sinusunod natin at ini-apply din natin sa atin. What extends to the President also extends to the Vice President in terms of the immunity from suit while they are active and incumbent in their office. Malinaw ba yan sa iyo, Secretary Rimulya? So bakit mo iniinsulto ang mandato ng mamamayang Pilipino? Parang atat na atat ka na paimbestigahan ang mga sinasabi mong mga possible na criminal liabilities ni Sara Duterte. Go ahead and let it be decided by the Supreme Court, and it will become a landmark decision na ang DOJ, ng Department of Justice, ay naging instrumento ng kapalpakan sa pagrespeto tungkol sa pangangalaga at proteksyon ng kapangyarihan at otoridad ng Vice Presidente na nakakasakop po pati sa Pangulo ng Bansa. Mayroong problema itong mind frame ng Department of Justice, yung konteksto nila na tinitingnan nila as ordinary official lang si Sara Duterte, as if hindi included ang mga pribilehiyo sa pagiging immune sa mga kaso na nabibigay o nagiging proteksyon ng presidente, sapagkat by the practice of tradition and doctrine of American government system ay kapareho po yan na ina-adapt sa Pilipinas, bagamat wala yan sa saligang batas, pero ginagamit natin ang pag-extend na yan ng kortesiya, sapagkat siya po ay rightful constitutional successor. Itong ating Vice Presidente, it follows po na ang mga pribilehiyo na maproteksyonan siya laban sa panghaharas ng mga kaso habang siya ay nakaupo sa kapangyarihan at kanyang pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Bansa is also equivalent to what is being protected of the President while they are incumbent in office, na hindi sila pwedeng ma-file ng mga kaso. Klaro yan? So hindi ko alam kung bakit ganon kababa ang konteksto ng pagrespeto ng Department of Justice para iharas ng mga investigation and case build-up si Vice President Sara Duterte. Ang Iglesia ni Cristo,
at ang kapatiran at ang mamamayang Pilipinong sumama at nanindigan na umabot sa halos 2 milyon sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila na umabot ng mahigit 1.5 milyon dahil sila ay nanawagan ng isang pangkalahatan na pagpupuna sa gobyernong ito na nagugulo at nakakaroon ng pagkabulid sa marumi at nakapangwasak ng mga political manipulation and operations ninyo, kaya sila nanawagan ng Rally for Peace. Mali ba yon? Akala ko nakalagay yan sa konstitusyon. Secretary Boying Rimulya. At si Laila de Lima, abogado din ito. No? Abogada yan. Pero nagiging mangmang ang kanya mga estilo. Ano ba ang nakalagay sa saligang batas? No? Kahit hindi tayo abogado, kaya nating intindihin ang mga batayang karapatang ito. Nasa konstitusyon po yan at nasa Bill of Rights that the people have the right to peaceably assemble for the redress of their grievances and to petition the government. Kung ano man ang mga legitimate issues nila, may karapatan po sa mapayapang pagtitipon at pag-call out o pagpupuna at panawagan sa gobyerno na bigyang pansin ang mga hinanakit at hinanaing ng taong bayan. Yan po ay constitutional provision sa saligang batas sa mga pagpapasiguro sa tinatawag na Bill of Rights. So bakit nyo kini-question? Ha? Secretary Rimulya, Laila de Lima, at kayong mga politikong bulok, bakit nyo kini-question ang batayang karapatan ng mga taga-iglesia ni Kristo at ng mga mamamayang Pilipino na sumama para magkaroon ng mapayapang pagtitipon at ipahayag ang mga saloobin at panawagan para malaman at maintindihan ng gobyerno ang mga issue at sentimiento ng mamamayang Pilipino. Anong mali doon? Ha? Ibig sabihin, para lang pala sa inyong kapakanan ang karapatan na ito na hindi pwedeng gamitin ng mamamayan kapag pumupuna sila? Kailan pa naging diktadura na ang bansang ito para ang mga tao at grupo, reliyosong sektor man o ordinaryong mamamayan na nagkakaroon ng kanilang lakas ng loob ng pagkakaisa na magpahayag, gumawa ng mga mapayapa na pagkilos at sama-samang pagtitipon sa mapayapang pamamaraan para ipaabot sa gobyerno ang kanilang mga hinaing at sentimento, kailan po naging illegal o kailan naging mali na gayan ang mga ganyang karapatan ay hindi pwedeng gamitin at hindi pwedeng i-exercise dahil nasasaktan ang administrasyon at gobyerno. Wow! Hanep, kailan naging pwede na labagin ang mga karapatang ito in order to protect ang administrasyon na hindi kaya na pwedeng hindi punahin? Kailan nyo pwedeng i-impose yan? Ang ganyang uri ng pangbabaluktot sa batas. Hindi namin papayagan yan. Mali po ang pananaw na yan. Just because Iglesia ni Cristo ang nanawagan at sumama ang milyon-milyon na mamamayan, ay mali na dahil nangingialam ang isang reliyosong grupo sa pang-usaping panglipunan at mga usaping pangpamahalaan, mamamayang Pilipino din po sila. Ha? Mamamayang Pilipino din po sila. So bakit hindi sila pwedeng sumama? Yun ang tanong ng taong bayan. Grabe kayo sa mga lola natin, sabi ni Judy Barakilia. So klaro ha, mga kababayan, kung ano po ang ating pinag-uusapan. LDS Lanao. Nagkagulo na tayo nang umupo si Marcos kay Eric. Opo, nagkagulo sapagkat hindi po pamumuno at paglilingkod sa mamamayan ang kanilang ginagawa, kundi pang-aabuso at pangungulimbat sa kabanang bayan at pag-abuso sa poder at kapangyarihan. Okay? Cute Golden Tiger, you are saying according to the legal procedures, but those on the other side have different views due to taking advantage from the incompetent commander-in-chief. Tama po kayo, pero marapat pa rin silang punahin. Marapat pa rin pong tayong manindigan sapagkat kapag hindi giniit ang karapatan at ang kalayaan sa ating mga nakasaad sa batas, lalo na sa saligang batas, mawawala po ito at ito'y kusang mamamatay kung hahayaan nating sakmalin nila ito. Yan ang dahilan kung bakit Cute Golden Tiger,
magsasalita at maninindigan pa rin tayo. Okay. So, paano po nakakaapektong lubusan at nakakayanig dito po kay Marcos at kay Romualdez ang pagkilos kahapon ng Iglesia ni Cristo at ng mamamayang Pilipino? Nayayanig po sila at nababahala sapagkat nakita nila na hindi pala pwedeng paglaruan nila ang mga proseso ng institusyon at batas na nangangalaga sa demokrasya. Kagaya po ng paglalaro nila na parang isa lamang itong chapsuy na niluluto nila, ang impeachment complaints para tanggalan ng mandato at kapangyarihang ibinigay ng mamamayan na mahigit 32 million ang Vice Presidente na si Sara Duterte. That message na hindi papayag ang taong bayan was clearly delivered kahapon. Sa napakalaki, napakalakas at napakalawak na pagkilos ng mamamayang Pilipino, of course, pinangunahan at ipinanawagan ng Iglesia ni Cristo at sumama ang iba pang mga sektor at organisasyon kahapon. Ayun,